Kapatid niyo po ay si Restituto. So, makabilang buhay na po. Opo. At si Restituto po, ang kanyang misis ay si Eliza. Opo. At ayaw po kayong papuntahin sa Burol. Si Miss Maricel. Ito Bago po yung namatay. Ako po yung kinakasama ngayon ni Cristituto. Sa akin po siya nilagutan ng hininga. Miss Eliza Taghoy. Magandang hapon po, Miss Eliza. Yes po. Bakit ayaw niyo papayagan na madalo po siya ng kanyang tatay at ng kanyang kapatid? Yan po ay tatay at kapatid. Natural po, dalawin lahat. Kamag-anak po yan. Ang akin po, ang sinabi ko po sa kanila, for respect po, ang kabit, huwag isama sa pamamahay ko. So- Unfair naman po yun, sir. Kasi sa akin po siya nalagutan ng hininga. Ako po yung nagtataguyod habang siya po ay naghihingalo, di ba? Gusto ko lang naman kasi makita habang nasa kabaong pa po siya eh. Magbigayan na lang siguro. Pero si tatay naman, tatay, at saka ikaw kapatid, pinapayagan naman pala kayo ni Eliza. Hindi po sir, nagpunta po kami doon. Pinagtabuyan niya po kami. Okay. Kaya ako po sila napagtabuyan, sir. Kasi sama ko sa kasama, nilalait po ako nila at yung kabit, sir. Tapos kasama pang kabit dito. Di ba sinabi ko Excuse pwede me po, siya hindi ka pumunta, namin huwag nilalait. kasama. Pumunta kami doon ng manghinahon. Kasi po wala pa po siya doon. Umupo po kami doon. Yung ang akin pong anak na babae na 15 years old, muntik na pong sampalin. Sandali po, Ma'am Eliza, yung anak niyo pong yan, na 15 years old, anak niyo po yan ni Restituto? Yes po. Ilan po yung anak ninyo ni Restituto? Apat po. Meron ba kayo Wala anak? po. Meron siyang anak kay Restituto at apat pa, ikaw ay wala. Talaga naman siyang may karapatan at wala ho talaga kayo. Okay na po kayo, maliwanag na po yan. Makikiusap na lang po kayo sa kanya, pero kung hindi ko ipapayagan niya, wala kayong magagawa. Lisa, nakikiusap lang naman po ako. Kung pwede naman po, payagan nyo na lang po ako kahit masilayan ko lang po kahit isang oras lang sa isang araw bago siya mailibing. Yun lang naman po ang gusto ko eh. Gusto ko lang talaga makita siya. Nakikiusap lang naman po ako sa iyo, Ito Lisa eh. sasabihin ko sa iyo, Sil, ha. Hindi ako plastic na tao, Sil. Hindi ako kagaya sa iyo, ha. Nilait-lait mo ako ng paulit-ulit tapos nakikiusap ka para Hindi makita po niya. kita- Tingin mo kaya kung ako, sa iyo, kung gagawin yan. Papayagan. Elisa. Kaya, papayagan naman kita eh, sa huling hantungan, doon mismo, sa libingan. Papayag ako. Hindi ako Elisa. madamot na tao, Maricel, at alam ng mga tao ko yan dito. Elisa, wala po akong ginawang masama sa iyo. Hindi po kita nilalait at alam kong Natural na wala kang gawang sama sa akin dahil hindi naman kita kilala eh. nung nandyan po kami sa inyo, hindi nga ako kumibo. Di ba kayo lang ni Papa tsaka yun ni Hindi, ganito po, wala pa ako, Maricel. Ang mga anak ko panaytik sa akin, parang ikaw daw ang hari. Nagsasabihan niyo pa nga mga anak ko, di ba? Natandaan niyo yan? Sandali po, ma'am, kailan niyo po gusto tay sa kapatid? Araw-araw po sir, gusto namin pumunta doon. Ito, papayag po ako kahit araw-araw, minuto, oras-oras. Dalawin nila, pero ang ayaw ko po, magpaparinig, mag-iiskandalo, kung ano-anong gagawin nila na sila ang masusunod. Hindi po, ang susunod sila sa gusto ko. Sandali lang po, ma'am. So, tay, saka sa kapatid, mag-behave po kayo kapag kayo po'y nasa burol. Ito pa po pala isa, sir. Sasabihin ko sa kanila, sir, yung paglibing po, tulungan nila ako magbabayad. Hindi po ako magsasacrifice lang po. Sir, ang laki na po nung nagastos namin. Nung nasa ano pa po iyan, hindi man lang siya pumunta doon para mag-donate ng pambayad sa Mag-isip ospital. ka nga. Hindi po sa kandungan ko namatay, sir. Doon po yan namatay. At ano po ibabayad ko, sir? At hindi nila nga lang yan magbibigay sa amin. Ano ibabayad ko at mga anak ko walang trabaho, sir? Sinungaling po, sir. Nagbibigay po yung kapatid ko. Nangihiram pa dito ng pera para lang ibigay doon sa mga anak niya. Nagsuporta po yung kapatid ko. Minsan po nangihiram pa yan sa akin para lang maibigay. Jeepney driver lang po yung kapatid ko. Nung pagkadating ko po galing sa abroad, wala pong pera yung asawa ko. Sumingi po sa akin ng 10,000. Sabi niya, ibibigay daw po niya dun sa pamilya. Binigay ko naman po. Tapos kamakailan lang, humirap din siya sa akin ng 4,000. Binibigay ko po. Lahat po ng alahas ko po, naubos na nga po. Sinasanla ko na po. Para lang po may maitulong lang ako sa kanya. Kasi naawa nga din po ako sa kanya, sir. Sa kanya lahat na po yung problema. Lahat ng pagsusuporta dun sa mga anak na nag-aaral. Pati yung may mga asawa na siya pa yung sumusuporta. Kaya tinutulungan ko po siya. Siguro nga po, yung pagkamatay niya po dahil na po dun sa mga problema niya. Hindi po ako madamot na tao. Mabait po akong tao, sir. Ang problema ko nga din ngayon, sir, kung paano ko po maitubos yung mga alahas ko. Kasi may pangalan pa din po doon si Chris. Siya po yung nagsanla ng alahas ko. Pero kung meron kasing last will and testament, at sinabi niya dun sa kanyang last will and testament kung anong gusto niya mangyari in the event na namatay siya. Alam mo, sinabi niya, pag ako'y namatay, ang gusto ko,
Pagdating sa burol, magkakaroon ng karapatan si Maricel, masusunod yun. Papatupad yun dahil yun nakalagay sa last will. Kaso wala ho tayong ganun. Naintindihan ko po, alam ko po yung nasasaktan kayo at naramdaman ninyo. Pero ma'am, pagdating kasi sa batas, siyang may hawak ng alas ngayon. Sige po, sasama po kami para masiguro na maging maayos po yung pagdalaw nyo bilang respeto ng po doon sa namatay. Okay? Oo nga po. Kami talaga ang una ni Chris, mga mga puppy love ganun. Kumbaga siya yung first love ko, ako din yung first love niya. Mga bata pa lang kami, magkapit-bahay lang kami. Okay. Mahal na mahal ko yung si Chris kahit ganun, natanggap ko nga siya. Pero bago naman naging kami, pinaliwanag naman yun na may pamilya siya. Pero wala na nga, hiwalay na nga daw sila nung babae. Kasi kung alam ko na sila pa, ayoko rin naman makisawsaw, di ba? Sabi niya, sinusuportaan man niya yung anak niya. Tinutulungan ko siya, wala naman akong pagkukulang din. Kasi naawa ko sa kanya. Para matulungan lang talaga niya yung anak niya, masusuportaan lang niya. Kasi alam ko rin kung gaano kamahal niya yung mga anak niya. Sabi ko dito sa kapatid ko, Ling, kahit hindi kami kasal nung kapatid mo, hindi ko siya pababayaan dahil alam ko, buhay pa nga siya, naghihirap na. Hanggang sa namatay siya, naghihirap pa rin. Wala naman akong ibang hiling. Kahit isang oras nga lang, hiling ko lang isang oras lang sa isang araw. Pero ayaw niya akong pagbigyan. Hindi ko binabayaan yung asawa ko na sinasanla ko yung mga alahas ko para lang may maiabot siya dun sa mga anak niya. Kasi naaawa ko dun sa mga anak niya. At saka alam ko naman na hindi kaya talaga ni Chris. Ito po yun, oh. Ayan, oh. Christituto Yurag. Pangalan niya po yan, siya yung nagsanla, alahas ko yan. Pinasanla ko sa kanya para may tulong niya doon sa mga anak niya. Hindi ko pa nga rin alam kung paano ko pa ito maitutubos. Tama na. Kasi ngayon, makukuha kong pera kulang. May pera naman si Maricel. Kung pwede sana, ang gusto niya, magbibigay din siya, pero pupunta nga siya dito. Libing na lang, Lin. Libing. Di ba yun ang sinasabi ko sa Hindi inyo? rin natin maano, hindi rin natin maano, yun, maibigay ang... Bakit niya kailangan niya hindi siya magbibigay dahil sa pag di siya makapunta? Natural lang naman siya kung magbigay kung gusto niya. Kung ayaw niya, di, ano siya. Tidma na lang ba, para ang patay na lang naman ang inaano natin eh. Yung na lang yung ibibigay mo, ako na ibenta ko yung TV ko, ibenta ko yung anong gamit namin yan, o tapos. Kung ano yung 10,000 na gusto niyang tumulong na may kapalit pa, ibigay niya doon sa ospital.